Matapos nakapag-land si Hyo ng napakalakas na suntok kay Kumanomi sa tulong na rin ni Hisuke, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 107 and 128 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang final fight dito sa Thailand mga kaibigan, na kung saan ay mabibigla kayo at malulungkot sa mangyayari dito. At sa bandang huli ng video to ay matutunghayan nyo rin ang isang matinding eksena mga kaibigan. Kaya na may this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Hyo na nakatingin dito kay Kumanomi mga kaibigan na bagsak na. Nakaramdam naman ngayon ng relief si Hisuke, na sabi naman ni Hyo na napakagaling daw ng pag-ricochet ni Hisuke kanina sa bala nito dito sa kanyang chin. Tumawa naman si Hisuke na sabi naman ni Hyo na hindi yan pagpuri. Papatayin pa rin kita. Dalag pa niya na well anyway, salamat sa tulong mo. At yung sinabi ko nga sa iyo kanina na nang nagsasalita pa si Hyo ay may napansin naman silang dalawa. Kung kaya't kaagad na himila ni Hyo si Hisuke dahil na naiwasan nito ang isang atake, subalit natamaan naman ang ulo ni Hyo na tumagos talaga ang atake mga kaibigan dito sa kanyang ulo. Makikita naman ang gulat na mukha ni Hisuke habang papawagsak ngayon si Hyo, in which ay ang ataking tumama kay Hyo mga kaibigan na isa palang coil gun nitong si Kumanomi, na sabing muntik na raw yun kanina, na nahimatay nga raw talaga siya ng mga ilang segundo, na mabuti na lang daw ay wala raw dito si Kei o Uzuki at ang iba pa na kanyang mga kasamahan kasi ayaw niya raw makita na nasa ganitong sitwasyon siya. Nasa isipan naman ni Hisuke ay sabi niya na kaya pa raw palang lumaban nito, kung kaya't agad na siyang naghanda mga kaibigan at pinarin na si Kumanomi, subalit pinigilan lang ito ni Kumanomi gamit ang kanyang iron sand dito sa kanyang kamay, na sabing magbabayad ka sa pagbaril mo sa akin. Nagulat naman si Hisuke na sabing isang iron sand, na sabi pa rito ni Kumanomi na upang malaman mo ay hindi ko talaga plano na hiyaan kang mamatay kagad, good luck na lang sa'yo. Kung kaya't dito na siya sinipa ni Kumanomi mga kaibigan, na kasunod yan ay hinawakan naman ito ang buhok ni Hisuke at naganda na ng isang suntok, sabay sinuntok nito na napakalakas na nagpatalsik kay Hisuke. Nasabi pa ni Kumanomi na napakalampa at wala raw palang kakayahan itong si Hisuke kundi ay yung bumaril lang, na hindi raw siya makapaniwala na hinarap talaga siya nito. Na sagot naman ni Hisuke na kayong lahat na kasamahan ni Sir, bakit nyo ba nilalabanan ng JAA? Ano bang gusto nyo sa kanila? Di naman kagad sumagot si Kumanomi na sabing alam mo ba ang tungkol sa Alcamar? Tanong naman ni Hisuke na Alcamar. Tugon naman ni Kumanomi na isa raw itong scheme noon na kung saan ay kumukuha sila ng mga batang orphans upang turuan ito kung paano pumatay, kasi ang gusto raw ng mga nagpapatakbo nito ay ang bumuo ng isang mga artificial na order members. Mga salitang nagpagulat naman kay Hisuke. Nadagdag pa ni Kumanomi na ang mga kapangyarihang to, ang mga labanang to at ang aming buhay ay hindi raw nila ginusto, pero sa huli raw ay ang plano raw na bumuo ng mga artificial order members ay sumablay daw noon. Kaya sabi naman ni Hisuke na hindi raw siya magaling sa pagbibigay ng mga salita ng mga kagaya nito ngayon, pero di ba mali naman daw siguro na idamay pa ang mga inosenteng sibilyan sa kanilang mga pagwawala, pati na rin ang wasakin daw ang lahat, ay mali daw talaga. Nasagot naman ni Kumanomi habang merong mga bakal na naman siyang dahan-dahang kinukuha, na sabing di ko alam kung ba't mo ba iniisip ang mga bagay na yan, na sino ba rong may pakis sa mga sibilyan. Sabay dito na inatake ni Kumanomi ang isang tao na nasa tabi nila, kung kaya't naghanda naman si Hisuke at nagtutok na sabing wag mo yang gawin. Subalit hininto naman ni Kumanomi ang atake at ginamit ang isang signboard na bakal upang maricochet ang bala at matamaan ang sibilyan na yan mga kaibigan. Isang pangyayari na gumulat naman kay Hisuke, na sabi pa ni Kumanomi na ang sama mo naman, tignan mo ang ginawa mo, tinamaan mong isang taong dumadaan lang sana, ngayon ay parehas na tayo, ikinagagalak kitang makilala. May kita naman itong tao na tamaan ng baril mga kaibigan, na ngayon iniinda ang sakit, habang si Hisuke ay natulala na lang at nanginginig na. Subalit bigla namang may humila sa kanya at hinagis siya, at yan ay si Hyo, na ginawa niya ito upang mapalayo si Hisuke, na ikinagulat naman ni Hisuke na sabing Hyo. Sagot naman ni Hyo na paalam Hisuke. May kita naman na bumagsak na si Hisuke mga kaibigan, habang sa isipan naman ni Kumanomi ay sabi niya na ang coil gun niya kanina ay dumiretso raw talaga sa utak o tumagos sa utak nitong si Hyo. Pero bakit? Tao pa ba raw kaya ito? Kasi may kita na sumugod na ngayon si Hyo sa kanya at nagawa siyang masuntok, at napakalayo ng kanilang inabot mga kaibigan dahil sa suntok na yan, na napunta sila rito sa may ilog, na matapos yan ay magkasabay ng kumilos ang dalawa, na kung saan ay gumawa naman ng isang hand gesture itong si Kumanomi upang mamagnet ang mga propellers mula sa mga bangka, na nagawa nga niya itong mapaikot at mapalapit sa likod ni Hyo, dahilan na nagpapay siyang mapatagos ang mga propellers sa katawan ni Hyo mga kaibigan. Isang napakatinding atake. Subalit nagpatinag itong si Hyo at hinawakan ang kamay ni Kumanomi, na ikinagulat naman ito. May kita naman si Hyo na tumatawa at sinabihan si Kumanomi, isasama kita. Sabay dito niya ito sinuntok, kaya napasabi naman si Kumanomi na ngay inis na inis. Nalulunurin daw talaga siya nito para mamatay din daw kasama nito. May kita naman na hinigpit
pinipilitan palalo ni Hyo ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Kumanomi habang si Kumanomi ay pinapaikot-ikot ang mga propellers at pinapapaon ng gusto sa katawan ni Hyo. So paunahan na lang sila rito mga kaibigan, na sa isipan nitong dalawa ay sabi nila na bilisan mo, mamatay ka na. Matapos ang matinding labanan na yan mga kaibigan sa ilalim ng ilog ay may kita naman sa surface ang isang kamay at ang umahon ay si Kumanomi na ngayon naiinis sapagkat naputol talaga ang kanyang isang braso na ngayon hawak-hawak pa rin niyo. Nasabi sa isipan ni Kumanomi na di raw siya makapaniwala na hindi raw talaga bumitaw ang taong yun kahit patay na mga baliw raw talaga sila o mga order. At may kita rito mga kaibigan na habang papalubog na si Hyo ay hawak-hawak niya pa rin ang kamay ni Kumanomi. What a legend mga kaibigan. At dyan nagtatapos ang laban nitong dalawa. Matapos niyan ay dito sa isang building ay may kita ang isang tao na nagbigay ng nakakalungkot na mensahe kay Nagumo na sabing, Master Nagumo, may mensahe po ako mula sa JAA headquarters. Sagot naman ni Nagumo na ano? Tugon naman ng lalaki na 30 minutes na raw ang nakalilipas simula nung ang order member daw na si Hyo ay namatay daw habang nakipaglaban sa kalaban dun daw sa capital city ng Thailand. Isang mensahe na nagpagulat talaga kay Nagumo. Daro pa ng lalaki na ang mga detalye raw sa kalaban na yan ay unknown pa raw sa ngayon at ang mga floaters ay patungo na raw sa pinangyarihan upang imbestigahan ang area at i-retrieve ang katawan. Kaya gusto raw ng mga executives ng JAA na i-address daw kaagad ng order ang issue na to sa lalong madaling panahon. Di naman kaagad sumagot si Nagumo at lumabas muna siya sa may rooftop na sabi niya rito na sa mundong ito ay ang una raw namamatay ay hindi raw ang mga taong kulang talaga sa talento kundi ang mga mabubuting tao raw talaga. Sabay, nagpalabas siya ng baril at pinaputok niya sa itaas na sabing, Rest in peace, Hyo. Matapos niyan ay sa sumunod na eksena, may kita naman si Shin na nakapag-hitchhike pa mga kaibigan na sabi pa ni Shin na Mr. Sakamoto, papapunta na raw dito si Hisuke. Nasagot naman ni Sakamoto na ayos, buti na lang ay ayos lang siya. Subalit sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na medyo weird daw ang text kasi di naman daw usually gumagamit ng emoticon si Hisuke. Matapos niyan ay huminto naman dito ang driver na sabing dumating na raw sila na sabi naman ni Amane na nandito na raw sila na nasa area lang daw na to ang abandoned warehouse district na yon na nasa mapa raw na pre-provide ni Wutang. Na nandito lang daw talaga sa lugar na ito si Slur. Sinabihan naman ni Shin si Amane na di raw dapat ito masyadong magpakita ng bloodlust kasi hindi naman daw talaga sila naparito para magipagpatayan talaga. Nasabi naman ni Sakamoto na ang kanila rong misyon ay ang arestuhin si Slur at una ay gagamitin daw nila ang kakayahan ni Shin ngayon na matrack ang mga kalaban upang ma-infiltrate daw nila ang facility na maghihintay daw sila sa moment na mag-isa na lang ngayon si Uzuki na kailangan daw kasi nilang iwasan ng kahit na anumang mangyayaring laban as much as possible. Especially, ay dapat daw sila maging extra careful daw talaga sa lalaking may silver na buhok na si Gaku. Na kung makakasalubong raw nila ito, dapat na tumakbo raw sila kagad. Tanong naman ni Amane, na ano ba rong deal ng Gakong yun? Sagot naman ni Shin na well, may dala-dala raw itong iron rod at napakalakas daw talaga nito na mag-isa nga lang daw nitong inubos ang mga tao sa JAA noon sa headquarters sa Kanto, Japan. Na sa kanilang level lang daw ng lakas ngayon ay masasabi niyang wala raw talaga silang kakayahan na talunin si Gaku. Ganon din daw kay Slur na may weapon daw na isang uri ng bakal na latigo na may blade na ang reach naman daw ay mahigit 12 meters na napakabilis nga raw ang pagkakagamit nito noon sa Kanto na di nga raw niya nakita ang mga atake nito dahil sa sobrang bilis. Tanong naman ni Amane na ganyan ba raw talaga kalakas silang lahat na kaya ba raw talaga nila itong hulihin? Sagot naman ni Sakamoto na may plano raw siya. Naradapan ni Shin na oo. Hindi naman daw sa nagpunta sila rito na walang daladalang panlaban. Kaya sabi naman ni Amane na so una ay kailangan daw muna nilang mahanap ang kuta sa isang abandoned warehouse district. Tinanong naman ni Sakamoto si Shin kung nadidetect na ba raw nito sila. Sabi naman ni Shin na oo, habang ginagamit dito ni Shin mga kaibigan ang kanyang kapangyarihan na clairvoyance. Nasabing may napipick up na raw siya ngayong mga boses na nasa 12 meters southwest daw ang lokasyon. Nasabi naman ni Sakamoto na ang galing. Dara pa ni Shin na sa tingin niya nasa loob daw ngayon ito ng isang lumang warehouse na may kulay gray daw na bubong. Nasabi naman ni Sakamoto na alam ba raw ni Shin kung mga ilang katao raw ang doon sa loob. Nasagot naman ni Shin na masyado raw silang malayo ngayon para malaman niya ng malinaw talaga ang bilang ng mga tao sa loob na sa tingin niya ay nasa mga 4 na binawin niya rin ng kanyang salita na sabing nasa 5 raw pala katao ang nandoon. Sabalit bigla namang napasabi ngayon si Shin na sabing hindi, ang boses na ito ay na nagsasalita pa lang si Shin ay dito naman kina Uzuki ay sabi naman dito ni Uzuki na nagwagi raw pala si Kumanomi para sa kanila at ang kanila rong ibang miyembro ay papapunta na raw ngayon sa Japan. Kaya oras na raw para sila na rin daw ang umalis dito na mamimiss niya raw talaga ang lumang warehouse na to na ayon pa kay Uzuki na di naman
daw kailangan din nitong si Kashima na hintayin daw talaga siya. Sagot naman ni Kashima na gusto raw niyang makausap itong si Uzuki ng mag-isa. Di naman kagad sumagot si Uzuki. Kaya sabi naman ni Kashima na for the last several years daw ay nagtiwala raw talaga siya at sinundan itong si Uzuki o sa Slur. Pero may isang bagay raw siyang gusto raw talagang alamin bago raw sila sasabak sa gyera. Kasi sinabi raw nitong si Slur noon na magtatayo raw ito ng isang bagong rehimen o pamumuno pagkatapos nilang maubos ang JAA. Pero anong klaseng mundo raw kaya ang bubuuhin nitong si Slur? Sagot naman ni Uzuki na tungkol doon, isang bagong pamumuno. Hindi raw yan ang tamang salita na wala naman daw siyang gagawin talaga. Kaya napasabi naman si Kashima na kaya sabi naman ni Uzuki na di raw siya mag-i-interfere, na ang bagong sitwasyon daw na mag-i-emerge sa natural lang na paraan ay ang pinakamagandang senaryo daw na pwedeng mangyari. Nasagot naman ni Kashima na pero kung hahayaan na lang daw nila na maging malaya ang assassin, then ano raw ang mangyayari sa mga ordinaryong tao? Kunwari raw sa Article 23 ng JAA Regulations, nasabi dito na wala raw iba pang tao ang pwedeng patayin kundi ang target lamang. Na kung wala raw ang rule na yan, ay ang isang tao ay pwede raw talagang papatayin ng 100 inosenteng tao para daw mapatay ang isang target lamang. Na kung wala raw ang pag-handle ng JAA sa assassination targets, kahit ni sino raw na may pera, kaya raw pumatay ng kahit ni sino na gusto nila, na kahit pangaraw ang isang bata. Nasagot naman ni Uzuki na oo. Na once na mawasak na raw nila ang pamumuno ngayon ng JAA, ang mga assassin ay magiging ordinaryong parte na lang daw ng buhay ng isang tao. Kaya sabi naman ni Kashima na pero sinabi mo na ginawa mo ang lahat ng to para sa isang divine daw na hustisya na gustong makamit nitong si Slur, na lately ay di naman daw talaga niya nami-misunderstood talaga ang iniisip ni Slur, na alam daw niya ang iniisip nito, pero minsan daw kasi ay parang ibang tao raw itong si Slur kumpara sa una niya itong na-meet o nakilala noon. Nasagot naman ni Uzuki na alam daw niya na sinubukan daw noon ni Kashima na gamitin ang clairvoyant na lalaki noon na si Shin, mga kaibigan, para imbestigahan daw siya noon sa lab. So may palak daw pala si Kashima, mga kaibigan, na malaman talaga kung ano ang iniisip nitong si Slur gamit ang kapangyarihan ni Shin. Nasagot naman ni Kashima na Master Slur, ako ay nananangsasalita pa o magpapaliwanag sana itong si Kashima, may kita naman na nag-iba na ang tingin ngayon ni Uzuki. At hindi yan dahil kay Kashima, kundi dahil sa isang taong biglang dumating sa likuran ngayon ni Kashima na ngayon papalapit sa kanila, at yan ay walang iba kundi si Akira Akao kasama si Kanaguri na nagbibideo. Bagay na nagpagulat ng gusto kay Uzuki na muntik na nga niyang mabanggit dito ang pangalan ni Rion Akao nang nakita niya ang mukha ni Akira. Nasabi naman ni Akira na so ikaw pala si Slur, ang lalaking pumatay kay Rion. So grabe, dumating na si Akira, mga kaibigan, kasama ngayon si Kanaguri, habang si Shin ay mabilis na ngayon papapunta, mga kaibigan, sa area na to. So magkakaroon pala rito ng isang matinding pagkikita na tsak na magugustuhan ni Kanaguri, mga kaibigan, kasi sa iisang frame ay mabibidyohan niya ang ating mga bida at ang main antagonist, kasama pa ang babaeng bida nitong si Kanaguri na si Akira Akao. So matindi talaga ang mangyayari sa susunod na chapter na tsak nagugulat at magpapa-entertain sa inyo. Kaya tutok lang kayo, mga kaibigan, kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto niyo yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.